Mga kapatid sa pananampalataya, mapagpalang oras naman po sa ating lahat. Welcome na po sa ating programang Pagninilay, episode 10 na po tayo. Mga kapatid, ngayong araw po ng Miyerkules, patuloy po natin pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon, lalong higit sa ating mga hakbangin at sa patuloy nating pagsasabuhay ng kanyang mga salita sa araw-araw nating pamumuhay. Mga kapatid, tunghayan po natin ang ating programang Pagninilay. Muli, ako si Pastor Sherwin ng Rojas Mission. Mga kapatid sa pananampalatayang Kristiyano, samahan ninyo kami sa programang Pagninilay. At kung bago lang kayo sa Facebook page na ito, paki-like and paki-share na sa inyong mga kaibigan upang ang salita ng Diyos, salita ng buhay, ay ating maipalaganap sa buong sandaigdigan. Pagninilay, samahan si Pastor Sherwin sa programang Pagninilay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan, Kabanata 17, talatang 11 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nananalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit, ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinabi ko ito hanggang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon para sa kanyang bayan. Mga kapatid sa pananampalataya, muli tayo po'y nasa episode 10 na po ng ating programang Pagninilay. Dito lamang po sa Facebook page ng Jesus the Divine Mercy Methodist Church, Rojas Mission. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayong araw po na ito, napakaganda po yung ating ebanghelyo na sinasabi ng ating Panginoon. Yung mensahe ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo, lalong higit, sabi ang ating Panginoon, inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Mga kapatid, kapag tayo po ay nasa kamay ng Panginoon, walang kapahamakan na mangyayari at walang mangyayari sa atin kundi kabutihan, kagandahang loob, at lalong higit katotohanan ang ating mararanasan sa piling ng ating Panginoon. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo po ay araw ng Miyerkules. At sa ating pong nabanggit kanina, sa ating pong ebanghelyo, ay connection pa rin ito sa ating ebanghelyo kahapon. Na tayo ay patuloy na pinapanalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Isang taimtim at makapangyarihang panalangin ng pagtatalaga para sa kanyang mga alagad. Kaya napapanahon po na pagnilayan ang tema ng pagtatalaga, dedication, consecration, lalo't na ito rin ang diwang bumabalot sa pagtatapos
ng panahon ng resurrection o Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa mga huling sandali bago ang kanyang mga paghihirap at kamatayan, taimtim na nananalangin si Jesus para sa kanyang mga lagad. Hindi siya humiling ng kayamanan o kapangyarihan sa kanyang Ama para sa kanila. Sa halip, hiningi niya ang kabanalan, pagkakaisa at proteksyon mula sa masama. Ipinakita rito ang puso ng isang mapagmalasakit na tagapagligtas, isang pastol na iniingatan ang kanyang kawan. Ganon magmahal ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay nakaramdam ng mga mabibigat na pasalin sa buhay, ilapit natin sa Diyos dahil ang Diyos lang ang tanging kasagutan sa lahat ng problema, pagsubok at hinaing po natin, mapa-emotional, physical, financial, at kahit anumang pagsubok yan kapatid, tanging ang Diyos ang kasagutan. Ang panalangin ni Jesus ay isang banal na pagtatalaga sa mga alagad, isang paghihiwalay sa kanila mula sa sanlibutan upang sila'y ihiwalay sa mundo, kundi upang italaga sila sa katotohanan at misyon na dapat nating gampanan, at ito ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtatalagang ito ay tanda ng tiwala ni Jesus na sila ay magpatuloy sa kanyang gawain. Kaya't ito rin ay isang panawagan sa atin na pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan dahil ang salita mo'y katotohanan. The Word of God is always the truth. Ang katotohanan lagi ay salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating panahon, tinatawag tayong muling italaga ang ating sarili sa Diyos, ang ating isipan, puso, gawain at pakipagkapwa sa ating komunidad, pamilya at ministeryo. Paglilingkod sa simbahan, tayo'y dapat maging isang itinalaga, inilaan, hindi sa sarili kundi sa kanyang misyon bilang isang alagad ng Diyos. Maganda na ang ating ebanghelyo dahil ito ay may connection sa buhay paglilingkod kung saan tayo din ay tinalaga ng Panginoon sa kanyang ubasan, sa kanyang misyon, lalong higit sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya mga kapatid, patuloy natin na idalangin ang ating mga sarili, ang ating misyon, kung paano ba tayo itinalaga ng Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay hindi hiwa-hiwalay na paglalakbay, kundi lalakad na magkaakay. Tayo'y tinawag upang maging isa sa pananampalataya, sa misyon, sa pagkabanal o sa pagpakabanal, at manatili tayo sa katotohanan ng Diyos at hayaan natin ito ang magsilbing ilaw sa ating paglilingkod, mga kapatid, sa pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Pagninilay. Tayo po ay manalangin. Panginoon na mahabagin sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa oras na ito na patuloy mo kami ginabayan, at ganon din po, Panginoon, ang programang ito na nawa lumago pa ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At itinatalaga po namin, Panginoon, ang aming sarili, ang aming gawain, Panginoon, ang aming hanap buhay, at ang aming mga viewers, Panginoon, ang mga tagapagsubaybay at tagasunod ng programang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Ingatan mo sila, Panginoon, saan man sila naroroon, ano man ang kanilang ginagawa. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magtalaga sa kanila sa iyong ubasan at sa iyong misyon. Ito ang aming samudalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat at magandang oras sa ating pong lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, natunghayan po natin ngayon ang ating programang Pagninilay. Ngayong araw po ng Miyerkules, June 4, 2025, episode 10 na po tayo. At kung nais po kayo na magbahagi sa misyon ng ating Panginoon, pwede po kayong maging sponsors and donors and benefactors ng ating programa at ng ating Rojas Mission. Patuloy naman tayo magsuporta sa bawat isa at ibahagi ang salita ng Panginoon upang tayo ay maitalaga sa kanyang ubasan ayon sa kanyang kalooban. At sa inyo pong lahat, sa ating mga manggagawa sa iba't ibang
iglesia lokal sa buong lalawigan ng Palawan at sa buong Pilipinas. Maraming salamat po mula po sa Rojas Mission. Ako si Pastor Sherwin. Maraming salamat. Please like and share ang ating video. God bless at mabuhay po tayong lahat.